Oh, meron na naman tayong ginuyod-guyod. Oh. Oh. Ang problema, wala daw kuryente. Yan, TMX 155. Subukan natin ayusin. Tingnan natin kung ano magagawa natin dyan. Ito mga friend, may gagawin tayo. TMX 155. Ang problema dito, walang kuryente. Dito mga friend, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin itong motor na ito. Step by step natin pag-aaralan upang madali natin maintindihan. Natin kuryente mga friend. Makikita natin na walang lumalabas na kuryente. Okay. So una natin gagawin dito, check natin yung supply ng kanyang stator. Tapos tingnan natin yung kanyang CDI kung na-improvise na ba. Kung stator ang sira dahil hapon na, ang gagawin natin dito, improvise natin to, ano lang, kakabitan natin ng 4-pin na CDI para madali. Dito sa kanyang ignition switch, tinanggal natin yung black na may lining na white. Ito yung kanyang engine stop. Ito, patungo to sa kanyang ignition switch. Ito yung kanyang engine stop. Kapag naka-off yung ating susian, nagkakaroon ito ng ground. Ito yung patungo sa ating CDI. Tinanggal ko, hindi naman, wala pa rin kuryente, so hindi dito sa ignition switch ang sira. Dito sa kanyang CDI, makikita natin na stock pa rin ang kanyang CDI. Ito pa rin yung luma. Dito i-check natin yung kanyang supply. Ito yung black na may lining na red, ito yung supply galing sa ating stator. Titingnan natin kung may kuryente bang pumapasok sa kanyang stator patungo sa ating CDI upang i-convert niya patungo sa ating ignition coil. Dito sa ating stator coil, dito, ito yung wire ng ating stator coil. Ito yung buo. So sa pag-check ng kuryente, kung may kuryente bang lumalabas, kung buhay pa ba kanyang stator coil, hindi pa sunog, okay pa, goods pa ba, magma-manual testing tayo. Magdudugtong tayo ng wire, tapos ibabody ground natin kung may lalabas ba ng kuryente. Dito sa pagtitest ng ating kuryente mula sa ating stator coil, yung wire na galing sa ating stator coil, dinugtungan natin ng wire, tapos pabody ground natin. Try mo daw i-kick. Walang kuryente lumalabas. Patay yung kanyang stator coil. Walang kuryente. Dapat may kuryente ito lumalabas kapag dinikit natin yung ating wire sa body. So ang problema nito, hindi ang kanyang CDI, ang problema ang kanyang stator coil sunog. Mga friend, gagamit tayo ng test light. Ang test light, ilalagay natin yung kanyang test light clip sa ground. Titingnan natin yung battery niya kung may laman ba. May laman pa kanyang battery, umilaw yung ating test light. So madali lang pala mag-convert nito kasi goods pa rin ang kanyang regulator. Convert natin ito ng 4-pin CDI. Ang gagamitin natin na 4-pin CDI ang Lihua brand. Ganito ang klaseng CDI kakabit natin. Convert tayo TMX 155. Convert natin sa 4-pin CDI. Magiging battery operated na siya. Pero hindi ibig sabihin na battery operated kapag wala kong battery, hindi umaandar. Umaandar pa rin kasi basta kondisyon lang yung ating regulator, walang problema. Sabi ng may-ari, ilang orasyon na nagamit nila, hindi pa rin lumandar. Wala pa rin lumalabas na kuryente. Inorasyonan na pala nila to. Dito mga friend, ito yung sakit na gagamitin natin. Huwag nyo lang intindihin ang kulay nito. Basta ang mahalaga, alam natin kung alin ang pwesto ng dapat bawat linya ng ating CDI. Nakaganito yung kanyang sakit mo. So bandang ibabaw, ito yung ating pulser. Bandang kaliwa, bandang kanan pala. Ang bandang kanan ay dito ating pulser. Bandang kaliwa, ito yung ating output ng ating kuryente patungo sa ating ignition coil. Katabi ng pulser, yun yung ating ground. At itong katabi ng ating ignition coil, ito yung ating source ng ating kuryente. Dito yan ipapasok natin yung DC na 12 volts na kuryente para gagana itong ating CDI na 4-pin. Ito mga friend, testing natin. Ito yung gawa natin. Sinuksok natin yung wire diyan sa kanyang accessory wire. Yan, may pumapasok na ng kuryente. So ito yung gawa natin mga friend, yung
black na may lining na white. Kinap natin sa kanyang accessory wire. Paon daw, bro. O yung may kuryente na pampasok. So madali na tayong mag-convert. Yan lang, dyan ko dinaan kasi mas maganda yung purong kuryente 12 volts galing yung kanya sa kanyang ignition switch. Recap ko lang mga friend yung ginagawa natin. Ito yung pulser, yung blue na may lining na white, yung sa bandang kaliwa, babaw. At ito naman yung black na may lining na yellow sa bandang kanan. Ito yung ating patungo sa ating ignition coil. Ito yung galing sa ating CDI na kuryente patungo sa ating ignition coil. Ito yung linya. Sa ibaba, banda kanan, ito yung supply. Ito yung 12 volts. At yung sa ibaba, banda kaliwa, ito yung ating ground. Common kung sa common term, ito yung common. Ito yung ground, body ground. Ito lang po. Tingnan natin kung may kuryente bang lumalabas. Baka tayo ang lalabas. Tingnan natin. Yan mga pre, no? Kanina walang kuryente, karon meron na. Thank you. Tut. Ito na. Oh! Isang padjak lang. Oh, it's alive. Yan lang po mga friend, kapag nagmamadali yung may-ari kasi uwi pa sa bundok, gasolinahan ko. Yan. Andar na, makakauwi na sila. Kailang umaga pa na ito nasira. Ngayon ang hapon tumating. Ano natin? Tamahaw, wala pa. Ayaw, panihapon na. Panihapon na, wala pa yung pamahaw. Yan mga friend, lagyan na natin ng minor. Kakauwi na sila ngayon. Kasi malayo pa yung kanila. Yan lang po mga friend, kapag naka-encounter kayo ng ganito, lalo na't kapag TMX 155, madali lang siya convert. Sundan nyo lang ating video tutorial. Ang importante, alam nyo ang pwesto ng bawat pwesto ng CDI. Ito lang pinaka-importante. Tapos ang pinaka-safety na kukuha kayo ng kuryente galing mismo dito sa kanyang susyan. Diyan. Kasi may sulong linya siya patungo sa ating CDI. Para katulad sa ng linya ng XRM 125 na may sarili siyang linya. Balot muna natin to tapos para makauwi na sila. Yan lang po mga friends, yun natin ito ngayon.